So 177 million yung net worth mo. At from 2018 to 2024, 1.9 billion pesos ang pumasok sa accounts mo. Madam Chair, also na si Miss Alice Go is just a pawn, no, of a web of international syndicate. Ano po ang magiging qualification Yusek Nico, no, Nicolas T, for her to become a state witness if given the chance, kung sasabihin ba niya yung mga talagang big bosses, international big bosses ng this triad or this syndicate. So does that qualify her to become a state witness? Your Honor, sa ngayon wala po talagang kahit anong usapin na maging state witness si Alice Guo. Sa witness protection law natin, madaming requirements bago maging state witness. Isa na doon hindi siya ang most guilty. Tapos bukod doon, kailangan makabuluhan yung sinasabi niya, magagamit sa kaso, mako-corroborate ng ibang mga witness. Tapos dadaan to sa mahaba-habang proseso, kailangan muna siya ma-charge sa korte, tapos kailangan makonbinsi kami na ihiling sa korte na i-discharge siya for state witness, at kailangan may pahintulot din ng korte. So hindi po basta-basta ito, at sa ngayon, klaro po, wala pong ganung usapin. Tayo ngayon, no, para malaman ng katotohanan, tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at poprotekta sa iyo, Miss Alice Guo. Huwag mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Kasi dahil sa pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon, kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismis at conspiracy theories ang kumakalat, marami na pong nadadamay na mga inosente, pati po si former President Duterte ay kinokonekta sa iyo. Ayoko na sana bigyan ng panahon ang mga chismis, pero since nandito ka na at cited in contempt ka na, ayaw mo rin naman sagutin ang mga tanong ng mga kasamahan ko rito, mabuti nang klaruhin mo ang iba't ibang mga aligasyon. Total, di naman ito connected sa mga kaso mo. I'm here not to defend former President Duterte, but to tell the truth. Sa pagkakilala ko po sa kanya, knowing former President Duterte for the longest time when he was still the mayor of Davao, hindi talaga pumapayag ng illegal yon. Nung mayor siya, binalaan nga niya mismo yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Davao. Nagninegosyo yan doon, pumunta, early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron siya maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, ibabaon kita ng buhay dito. So, ibig sabihin, ayaw niya po ng illegal ni dating Pangulong Duterte. Lalo na nung naging presidente po siya, ayaw niya ng illegal sa kanyang pamumuno. Ako rin po mismo ay saksi rito, no? At for the record po, lahat ng gumagamit ng pangalan niya o ng pamilya niya o ng malapit sa kanya, parati niyang sinasabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention yan. At ako po ay mismo, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag apektado na po ang peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo-lalo na po pag nag-aasik na po sila ng lagim, dyan po mismo sa mga condominium, dito, sa malapit lang sa atin. Kita mo nagkakalat sa mga kondo, naghahasik ng lagim. Pag compromise na po ang peace and order, ako mismo, ayaw ko po. I'm against Pogo. Matagal ko na pong sinasabi yan. At lastly, to Miss Alice, kung may intention ka bang magsabi ng totoo dito, please lang po, sabihin mo na yan lahat. Yung totoo lamang po. Kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po. Salamat, Madam Chair.
Salamat kaayo, Senbong. In 2011 at 2016. Yan. So, nagbayad ka lang sa gobyerno ng 14,000 in 2011. In 2016, 24,000. And yet, yung net worth mo is 177 million. So, saan ba nanggagaling yung iyong income stream? Diba? Kasi kahit na sinabi mong kumukuha ka sa QJJ farm, pero yung QJJ farm naman at very least, at the very most nga 91,000 lang yung kita. Saan ka kumukuha ng iyong pangbili ng mga assets mo? Senwin, in due respect po, I think I have pending case po sa BIR. I invoke my right against Yung pending self-incrimination case po. mo is because of that transfer. Allegedly, nagbenta ka ng shares mo from Baofulan to Mr. Jack And Uy. AMLAC po. No. And I have pending case din po sa AMLAC. No, but this has nothing to do with AMLAC. This has nothing to do with your tax evasion case. So, wala namang connection siya sa tax evasion case mo kasi yung tax evasion case mo is yung pagbenta mo ng shares mo kay Jack Uy. Opo, pero sa dami po na cases po nakafile po sa akin, nag-worry din po ako lahat na isasagot ko po dito may use against me po. Sorry po, Sen. Sen. Sherwin, before you Yeah, go ahead, continue, go ahead, ma'am. para sa kaalaman lamang ng lahat, pumayag si Senate President na mag-session tayo by 3:20. So hard stop na po natin before then. So that sina Sen Bongo and Sen Robin ay makapag-tanong pa. Salamat po. Please proceed, Sen. Sige, Sherwin. thank you, Madam Chairman. Tatalon ako sa isang question but related, no? At natanong ko na rin to last time kasi hindi ko pa rin ma-figure out kung paano natayo yung Pogo Hub sa Banban. Dahil kinos out namin yung Pogo Hub sa Banban, lumalabas na at the very least is about 6.1 billion pesos papakita namin. No? At based sa mga dokumento at doon sa hearing ring natin, Miss Guo, kayo nag-apply ng lono, kayo nag-apply ng mga building permit, and I understand from your testimony last time na ang Baofu is the landowner and the lessor. Tama po ba? Do you confirm this again? Before po ako nag-divest po, sa akin po yung lupa. After po ako nag-divest po, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. Pero nasabi mo in your first hearing na ang Baofulan ay siya yung lessor dito sa mga Pogo na mag-ooperate. Tama? At based rin dun sa mga dokumento, nakita namin from building permit to fire safety permit to occupancy permit, ikaw ang nag-apply, no? Lahat nito. Nag-apply po ako, Senwin, nang dahil sa akin pa po yung lupa at that time. After po ako nag-divest po, hindi na po ako nakialam. Veska is nung naging mayor ka na correct? I think hindi po. Hindi pa po ako mayor po noon. Kailan ka nag-divest? Hindi ko po alam po yung exact date po dun sa documents po, pero... Pero sabihin na natin, from 2019 all the way, let's say, to 2022, ikaw pa rin ang nakapangalan doon as president. Diba? As president. Ikaw pa rin ang nakapangalan sa Baofu as president. Tama? Opo, Sen. After po ako nag-divest, hindi ko na po alam sa kanila. Correct. But from 2019 to 2022, ikaw ang president ng Baofu. Correct? Hindi po ako sure kung hanggang 2021 or 2022 po. In the records. But ikaw ang nag-apply ng lahat. Correct? Ng building permit, ng lono, ng fire safety permit, lahat ng permit for Baofu until nag-divest ka, correct? Isa po ako tumulong. Okay. But yung pangalan mo nandoon no? Isa po. That's the record. Ngayon, ang tanong ko sa iyo is, since kayo nag-apply ng mga permit, sino yung contractor nitong corporation na ito? At sino yung mga ginamit yung mga, tinanong ko na ito, but tatanungin ko ulit, no? Para ma-recall natin lahat. Sino yung contractor? Sino yung mga nag-supply ng labor? And all that.
Sino nag-supply ng labor? Sino nag-supply ng heavy equipment? Sino yung mga yon? Sen, honestly, wala po akong idea, pero pwede ko pong kunin yung details at i-provide po sa inyo. Ang alam ko po, ang contractor po is Chinese po yung contractor. Hindi po ako kausap, kaya hindi ko po alam, pero makukuha ko din naman po yung details po kung kailangan nyo po. Pwede ko po i-coordinate po. Sige, supply mo na lang dito sa committee yung mga detalye ng sino yung contract. Kaya ito, yung pinapakita ko sa slide, no? 6.1 billion yung cost nitong lupa na ito. Maraming buildings ang itinayo dyan. At hindi naman yan pwedeng parang kabuti na lang nalalabas. Opo. Diba? May nag-construct niyan. Opo. At kayo, bilang 50% owner ng Baofu, kayo nag-apply ng permit, obviously, kayo may kinalaman sa nag-construct nito. Sen, katulad po nung na-mention ko po kanina, wala po akong kinalaman, pero pwede ko pong kunin yung details, ipaprovide ko po sa inyo. Sige, mamaya ipag-usapan natin ulit yan. Sino ang nag-finance pakibalik nga yung ano. Sino nag-finance nitong Pogo sa Bamban? Sino nag-finance, sino nagpasok nitong billion peso para matayo yung Bamban na Pogo Hub? Sen, after ko po nag-divest, hindi ko na po alam, pero before po ako nag-divest po, yung isang Chinese po ang nag-approach po sa akin. So, Sino yung Chinese na yon? isa rin po siya incorporator po ng Baofu po. Anong pangalan niya? Yung Huang po.